The best transformation happens internally, not externally. Bago ni Lord binabago yung ating surroundings, even changing our situation, ang unang binabago ng Panginoon ang puso natin. Kapag natutunan natin magpatawad, magmahal, at unti-unti mag-move on, and even patawarin ang sarili natin, patawarin ang mga taong nakasakit sa atin, makikita natin na ang paligid natin, even our situation, unti-unti nababago. So if we want to see breakthrough, we must be willing to embrace the process and learn to forgive the people who cause pain in our heart. It's not about the pain, it's not about your situation, and it's not about you. It's about how we respond to every challenge in our lives. Hi everyone! Welcome to Kairos Moments. This is Belle. And for this episode, pag-usapan natin itong situation. So, naranasan nyo na ba na may kamag-anak kayo na pinatira kayo sa bahay nila nung time na walang-wala kayo? And for how many years you've stayed there and you appreciate the help of this person, this kamag-anak na tumulong sa inyo. But, dumating sa point na or sa time na nasanay na kayo doon sa place at biglang sinabihan kayo nung taong yon na nagpatira sa inyo na kailangan nyo na agad-agad umalis sa bahay na yan because I need that house. And at that time, mas lalong walang-wala kayo, mas nag-struggle kayo financially and also emotionally kasi nagkaroon kayo ng family problem. So parang as much as possible, pwede ba bigyan nyo muna kami ng time, months or weeks para mag-stay muna. Kaso nga lang yung kamag-anak ninyo ay sinabihan kayo na no, I will not give you months to stay. So as soon as possible, kailangan nyo makahanap ng bagong matutuluyan. So but take note that kamag-anak ay talagang malaking naging parte sa buhay ninyo na for how many years nakatulong sa inyo dahil hindi kayo pinapabayad ng renta, and talagang you really appreciate that kamag-anak. But because of that moment na sobrang nahihirapan kayo sa life at dun pa niya sinabayan, dun pa siya nag-decide na hey, kailangan nyo na maghanap ng ibang matutuluyan. So syempre the initial reaction was really sumama ang loob ninyo. So nagkaroon ng pain sa puso because of the treatment of that kamag-anak. So sino nga naman ang hindi sasama ang loob kapag bigla kayong papaalisin sa pinag-i-stayan nyo. So, you don't understand why that situation was happening and why naging ganon ang treatment ng inyong kamag-anak na tumulong sa inyo. Pero, nag-decide kayo na lumipat at maghanap ng bahay, and doon sa moment na naghahanap kayo, the Lord has provided you ng isang tahanan na hindi naman kayo ang humanap talaga but was just presented to you at pinabili na yon. At kung kailan nag-struggle kayo, saka pa kayo nakabili ng bahay. At kung kailan nag-struggle kayo, kailan kayo pinaalis, kailan kayo lumipat, saka pa kayo nagkasasakyan. Now, I know someone, and this story has inspired me also, and kapulutan natin ng aral. So let's get sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. So for how many years they don't understand why ginawa yun sa kanila ng kamag-anak nila? Why sa moment pa yun? Why sa moment na sobra silang nag-struggle sa financial at hindi ba lang sila binigyan pa ng konting panahon para makahanap ng ibang matutuluyan? Pero lumipas ang panahon, lumipas ang years, doon nila mas naunawaan why. And doon ko rin, even ako, while she was sharing that with us, doon ko mas lalo rin na naunawaan that it was the move of God, it was the work of God, and I believe she also understands that na talagang inalaw ng Panginoon na mangyari yon. Kasi can you imagine, nung time na nanunuluyan pa sila or tumuloy sila,
sa kamag-anak nila na libre, wala silang sasakyan, wala silang sariling bahay na hindi nila matatawag na sa kanila. Pero kung kailan pa, it was like na napupush na sila, nako-corner na sila, na kung kailan pa sobrang nag-struggle sila, doon pa sila prinobide ng Panginoon. So sometimes we're thinking that these people who are going against us are opposition, but we are unaware na yun pala ay padala ng Panginoon, and the Lord allowed the situation para ma-push tayo, ma-corner tayo kung saan tayo linlead ni Lord sa plano niya sa buhay natin. And sa una mapait, sa una masakit, sa una hindi natin maintindihan, pero sometimes kailangan ka pala tanggalin sa comfort zone mo in order for us to see the work of God in our lives. So you see, minsan yung mga papasalamatan talaga natin, not the people who always say yes and who always agree with us, but sometimes those people who oppose us deserve our appreciation. Dahil masasabi natin at the end of the day na thank you dahil pinilit mo kami na umalis sa bahay ninyo. Thank you na nasaktan ako. Pero kung hindi mo yun ginawa, hindi siguro ako magmamature emotionally, and financially baka hindi namin na-receive yung blessing na inilaan pala sa amin ng Panginoon. Kasi minsan we are the right person with the right heart but with the wrong people at the wrong location. So location is very important, and we must be in alignment with the will of God. So may mga bagay siguro sa ating buhay, to those who are watching this, that you cannot understand why people na minsan nag-agree sa atin, minsan tumulong sa atin, minsan sinuport tayo, and right now opposing us. Pero may mga panahon na inaalaw yun ng Panginoon so that we will be pushed sa talagang destiny natin. So you see, hindi natin maunawaan but keep trusting the Lord. Dahil pinoposisyon lang tayo ni Lord sa kanyang plano sa ating buhay. And appreciate those people who once upon a time help us, once upon a time used by the Lord to sustain us, even to provide us. They have been a blessing in our lives. So thank you and God bless.